ito kasing tong issue na to ng Kuwait na deployment ban. Ayun. Shoutout sa inyo, Rollards, Joe Aquino. Shoutout sa iyo. Magandang gabi from California. Wow. And Perfect Defect, shoutout sa iyo. Magandang gabi din. So ito kasi, may mga nag-request kasi nito, no? Na i-topic daw kasi para ma-remind daw kung ano yung nangyari dito sa total deployment ban na sinulong ni Rapi Tulfo, no? Pero siyempre bago yan, intro muna tayo. Versace on the floor. Ooh, shake it off for me now, girl. Versace on the floor. Pakalaki ng epekto na nangyari sa ating mga OFWs sa ginawa na ito ni Rapi Tulfo. And ano ba naging solusyon niya? Uy. Yun ayon sa pag-research ko, ang laki nga ng damage na nangyari, no? Kasi 'di ba? So panoorin muna natin 'to bago tayo mag-reaction. Gusto ni Senator Rapi Tulfo na muling magpatupad ng deployment ban ng Filipino House. Narinig ko na naman yung gusto ni Rapi Tulfo. Gusto ko. Tuloy. Told service workers sa Kuwait kasunod rin ng karumal-dumal na sinapit ni Julie B. Ranara. Yung unang sinabi ko, total deployment ban, because I want to send a strong message sa mga taga-Kuwaiti. Kasi paulit-ulit na lang po nangyari itong paglapastangan sa ating mga kababayan. May binanggit din ng mga kondisyon si Tulfo para anya ay matigil na ang pang-aabuso sa mga Pilipino ng kanilang mga among Kuwaiti. Number one, maghingi muna sila ng apology. Sa tingin nyo, ganun kadali para mag-apologize yung Kuwaiti government, which is yung nangyari naman na pang-aabuso is parang isolated naman yun, di ba? Family yung Pangalawa, hindi lang naman sa ibang bansa nangyayari yung pang-aabuso. Even dito sa bansa natin. Di ba nga, nakailang hearing sila dyan, yung isa yung pinupukpok ng martilyo yung ulo hanggang sa nabulag siya. Di ba? Tapos yung hiniring nila na taga Mindoro na inabuso rin, na nabulag din yata yun si nanay. Yung isa naman, halos parang nabulag na yung bago parang pinauwi sa Bicol. Medyo nakakita pa yung isang mata pero later on, nabulag na rin. So hindi lang dito sa ibang bansa nangyayari itong pang-aabuso na ito. Diba? And meron pa ako isang napanood na documentary din, pinatay ng amo yung kanyang katulong. Yung matandang babae yung pumatay dun sa katulong. Diba? So hindi lang sa ibang bansa nangyayari yan. Kaya naman, yung ibang mga kababayan natin nung ginawa ito ni Rapi Tulfo, diba? Ang daming naapektuhan. Ipapakita natin mamaya kung yung epekto ng ginawa na ito ni Rapi Tulfo. Kasi wala siyang solusyon eh. Diba? Kung Maru, shoutout sa'yo. Welcome sa live. Kaya din. Number two, we sit down, bilateral talk on our terms, kung ano mga gusto nating mga sasabihin sa kanila, gusto nating mangyari. So, pag pumunta tayo sa bargaining table, meron tayong leverage. At yun nga po, yung tinatawag kong deployment ban. Kasi nga po, they need us more than we need them, kung tutuusin. Marami po mga may ibang lahi na hindi na po sila kaya na tiisin. Mga Ethiopian, umatras na. Tayo na lang po nagtsatsaga. Kasi asan yung evidence mo na yung mga Ethiopian ay umaatras na sa Kuwait? Meron. Dapat meron kang, kasi bago magsalita ng mga ganyang statement, di ba? Dapat meron kang ipapakita na katunayan. Meron bang pinakita
nung nagpa-hearing siya sa Senado? Wala, di ba? Para sabihin mo na ang Ethiopian, umuurong na para papuntang Kuwait. Actually, di ba? May mga pangyayari na yung trabaho na para sa Pinoy napunta sa iba dahil nga, di ba, nabuisit na rin yung Kuwait sa mga sinasabi niya. Patuloy. Nga po, tayo mga Pilipino, mapagpasensya at gustong-gusto na tayo. Marunong tayo mag-English, malambing tayo, malinis tayo sa katawan, magaling tayo magsilbi, etc. etc. And yet, anong Yo! Dead sa ball. Dead sa ball. Ibe. Shoutout sa'yo. balik noon? Hindi tayo ginagalang. They have to respect us. They have to show respect to us. Sinabi din nito na dapat ay pumayag ang gobyerno Sabi niya, they need us more than they need them. Tama ba yun? O mas kailangan natin sila kasi kulang ang trabaho dito sa Pilipinas. At kung meron man, hindi sumasapat para sa pamilyadong tao. Kaya nga nag-abroad eh. Diba? So, pride itong gumagana kay Rapi Tulfo. This is pride. Diba? Well, yung mga, hindi naman natin dito binabaliwala yung mga naabuso na kababayan natin, ha. Hindi naman natin sila binabaliwala. Nakakalungkot naman talaga na may nangyayaring ganyan. Kaya nga lang, sabi ko nga, hindi lang naman sa ibang bansa nangyayari na may inaabusong Pilipina na nakasambahay. Even dito sa bansa natin. Diba? At alam naman nating lahat yan. Hey, shoutout sa'yo, Neil Cambas. Ba't ngayon ka lang? Kagabi wala ka, kayo na umaga wala ka. Tuloy natin. ng Kuwait sa ating mga kondisyon para sa proteksyon ng OFWs sa kanilang bansa. Naalalambutan ng senador sa ginagawang pagtrato ng ating gobyerno sa mga kaso ng OFWs. Ako po bilang isang legislator, I can only recommend and investigate in aid of legislation. Yung nasa executive, sila po yung magpapatupad noon. Ang masaklap nito, hindi kami magkakatugma ng... Oo nga, no? Alam ko nga, Lebanese yun eh. Na nag-migrate lang din sa Kuwait. So, hindi sa Kuwaiti talaga. So, yun pa yung isang yun pa yung isang rito. Hey, Talonyo TV, shoutout sa'yo. Welcome sa live. At salamat sa pagpasok dito sa aking mumunting channel. So, yun nga, isa pa yan eh. Lebanese nga yung pumatay. Lahi ng Lebanese na nag-migrate lang din sa Kuwait. Diba? So, kaya parang dito na nabuisit yung yung Kuwaiti government eh. Shoutout sa'yo, Teacher Celine, my darling. Iniisip. Ang iniisip ko, we have to make a strong stand, give a strong message. Yung sa kabila naman, malambot. Hindi dapat pera-pera lang pinag-iisipan natin dito. Tama, nagbibintang pa siya na pera-pera lang. Diba? The government, tawag ito? Hindi paralyze ang gobyerno sa mga ganyang kaso, no? Kumikilos ang gobyerno natin sa mga ganyang cases. Actually, wala pa siya sa Senado. May mga ginagawa na ang gobyerno para sa mga OFW natin na abuso. And siguro may mga pangyayari lang din na nasisisi yung gobyerno dahil hindi sila naasikaso. Yung pala, bandang uli, eventually nalalaman na yung pagtatrabaho pala ng mga OFW doon ay illegal ang pagpasok nila. So paano pare-recognize ng government natin yung mga ganong kaso? Diba? So sana lang hindi siya nagsasalita na pera-pera lang dito. Hindi ako naniniwala dyan. Although merong sigurong ganon. Pero hindi lahat yan, hindi karamihan. Diba? Kasi buhay nakataya dito ng mga OFW eh. Agapito Angeles, shoutout sa'yo. Alam mo ba sa ginawa mo, luluhod ng Kuwait sa'yo? Di ba? Oo. Tuloy natin. Isipin natin yung kapakanan ng ating mga OFW. Bukod dito, inanunsyo ni Tulfo na para sabihin mo na they need us more than we need them. Para sabihin mong ganun. Di ba? Kung ako Kuwaiti, ibaban ko talaga yung mga Pilipino ron kung mga ganyan mga salitaan. Sobrang talagang talino ni Rapi Tulfo. Kaya hindi nakikita ng mga Tulfonatics. Diba? Hindi to nakikita ng mga Tulfonatics tong mali na to. Ang alam nila magaling si Rapi Tulfo.
Kasi binan nila, binan niya ang deployment ng OFW sa Kuwait. Pero hindi nila nakikita yung epekto ng ginawa nito na reckless. Diba? Mga reckless decision to eh. Hindi tinitingnan kung ano yung magiging damage eh. And ang masakit pa doon, walang solusyon. Siyang inirekomenda. Basta ang recommendation lang niya is iban. Diba? Hey, Loretta Adawag, shoutout sa'yo. Good evening, good evening. Diba? Dapat pag nag-recommend ka ng isang bagay, lalong-lalo at apektado ang ating ang ating mga OFW, dapat meron kang solusyon. Sa research ko, wala sang ginawang solusyon dito eh. Diba? Tuloy natin. Kain na siya ng resolusyon para maimbestigahan sa Senado ang mga kaso ng pang-aabuso, lalo na ang pagkamatay ng ilan sa ating mga kababayan sa Kuwait. I don't want the memories of our OFWs na namatay, inabuso, at kung ano pang ginawang kababuyan will go in vain. Ito po, Lourdes Hinco Abuela, December 10, 2014, mauled by employer's pet lion. Kita mo yan? Na ospital, and then later on namatay. Ami Capulong Santiago, dead on arrival, January 25, 2017, beaten to death. Joanna De Mafilis, found February 2018, yung kanyang katawan sa freezer. Jenaline Villavende died December 28, 2019. And then ito si Jubilee, sinunog pa. Sinagasaan at sinunog. Ang akin po, sana hindi na maulit to. Remember, nagkaroon na po tayo ng 2 beses. We cannot guarantee, no? Kahit na makipag-agreement ka pa sa Kuwaiti government, walang guarantee yun na hindi na mauulit yan. Kasi nga dito sa bansa natin nangyayari yan eh. Nalalaman na lang natin yung katulong, ibinaon sa yard ng bahay nila. Diba? Iba naman, nakakita na lang, patay na. Kasi nangyayari din sa bansa natin eh. Diba? O, sabi ni Rolyads, kasalanan din naman ni Nanara kung bakit nangyayari sa kanya. O diba? Kasalanan, may pagkakulang din. Yun nga lang, siyempre, ang sympathy mapupunta dun sa namatay na natin, na kababayan natin. But hindi nila na nakikita na yung mali dun eh. Kasi ang nakita na lang nila is naagrabyado yung kababayan natin, which is ayaw din naman talaga nating mangyari yun. At walang may gusto nun. Diba? Pero diba, sa nangyari kasi, ang daming naapektuhan. Sa totoo lang, napakarami naapektuhan. O, diba, sabi ni Agapito Angeles Tulful, ang problema ay sa mga kasambahay dahil sa ginawa mo. Pati mga nagtatrabaho sa labas ay nadamay dahil sa kagaguhan mo. Hey. Baka tayo dyan? Screenshot. Patuloy natin. Na ban. Gusto din ni Tulfo na kung dito pa lamang sa Pilipinas ay sinasala na ang mga Pilipino na magtatrabaho sa Kuwait, dapat ay kilatisin din anya ng mabuti ang pagkatao ng kanilang magiging amo. Kaya ang gusto niya ay magkaroon ng screening sa Kuwaiti employers bilang proteksyon sa ating mga kababayan. Paano mo gagawin yung screening sa magiging amo ng gobyerno? Paano yun? Diba? Okay, sige. May patupad man yan. Screening. Siyempre, pwede magpanggap yung magiging amo na mabait. Diba? Pwede magpanggap yung amo na maganda yung credentials niya. Doon sa ibang bansa, and then later on, malalaman pa ba kung pwede mangyari? Parang napaka-imposible naman mga naiisip na ito eh. Ni Rapi Tulfo. Pahihirapin mo lang yung requirements ng mga OFW natin na mahirap na nga, dadagdagan mo pa ng isa pang pahirap. Diba? Nabuhang na, sabi ni Talon nyo. Diba? Sabi natin. Magkaroon po ng pre-screening, assessment, evaluation sa bawat employer. Pati na po... My goodness, paano mo gagawin yan? Ang imposible niyan. Para sa akin, ang imposible niyan. Hey, Alisa Doctor, shoutout sa'yo.
sa mga members ng kanilang household. At isa na po dyan, yung bang kailangan ipasa nila yung neuropsychiatric exam to make sure na sila po ay mentally stable. Kasi po, karamihan sa mga employer na naging dahilan kung bakit namatay yung ating mga OFWs, because they were not mentally stable, they were not screened. Paano mo nalaman yun? May nag-submit ba ng ng neuro test sa mga amo? Ayun, shout out sa ating mga silent viewers. 'Di ba? Meron ba? Para sabihin niya na may mga may pagka, 'di ba, may tama sa utak yung mga gumawa ng krimen do sa ating mga kababayan? Meron ba? Paano niya nalaman? Diba nag-iimbento na naman tayo dito eh. Diba mag-iimbento na naman tayo dito eh. Ayan, sabi ni Dead Sabul TV, magtayo ka muna ng company tapos mag-hire ka tapos ikaw din na magpapas ng requirements na neuro. Sige nga, di ba? Ang dami nilang training at seminar at pinagdadaanan bago sila ma-deploy. Tapos kapag nandun na, nakalimutan na lahat yun. Oo nga eh. Oo. Paano mo? Di ba, so walang guarantee kahit na ano pang gawin mo dyan. Walang guarantee na hindi mapapahamak ang isang OFW. Sabi ko nga, dito nga sa atin nangyayari yan eh. May mga amo rin, may mga employer din dito ng kasambahay na ginagawa rin yan. May mga namatay nga din eh. Tinotorture yung mga katulong nila. Tuloy natin. Paglilinaw lang din ito na ang mga kababayan natin nababalik lamang sa Kuwait para ipagpatuloy ang kanilang kontrata. Gayun din ang mga professionals ay hindi sasakupin ng inihihirit niyang deployment ban. Anya, ang di muna ipadadala sa Kuwait ay ang mga bagong kuha ng mga recruitment agencies. Noong Biyernes, isa si Tulpo sa mga opisyal ng gobyerno na sumulubong sa pagbabalik sa bansa ni Julie B. Iyon nga lang. Kita mo isa siya sa sumalubong. Pero ang nahirapan dyan na maglakad niyan si Sir Arnel. Si Sir Arnel para maiuwi ang bangkay ni Julie B. Alam ko yung story na ito nung pinauwi ito eh. Si Sir Arnel na nagpakahirap pumunta doon. Pero pagdating sa popularidad, di ba? Siya yung nandyan. Siya yung naka-front. Good evening, sir. Good evening kadama sa Jordan. Welcome sa ating live ulit. Sample na lang si Nanay LV. Yeah, si Nanay LV. At saka meron pang isa, yung Bicolana na bata pa siyang nagtrabaho doon. Actually, minor pa siya. Pinahirapan siya nung amo niyang babae at saka lalaki. Kagandahan naman doon, na ipakulong yung among babae ng life sentence. Yung lalaki naman yata 8 years lang. Yung asawa. Oh. Diba? O tuloy. Lamang, siya ay isang bangkay at nasa kahon. Kasama niya ang mga naghihinagpis na pamilya. Kaya hindi naman natin binabaliwala itong mga nangyayaring to, no? Kaya nga lang kasi, 'di ba? Ang tanong, ano solusyon niya? Kasi 'di ba? Nice solution, Idol. Paano kung sa'yo gagawin 'yan? Ikaw employer. I mean, doon sa legislation na sinasabi niya, yung gagawing batas, meron siyang sinasabi. Pero imposible. Ang sinasabi kong solusyon dito is paano mo ngayon tutulungan yung mga OFW natin na paalis na sana, diba? At saka yung papauwiin pa. Oh. Ni Julie B. Tamo, si Sir Arnel dyan sa isang tabi lang. Dapat si Sir Arnel lang na-highlight dyan eh. Hindi siya dahil si Sir Arnel lang nagpakahirap dyan eh. Saka yung mga staff niya. O yan. Diba? Okay, doon tayo sa next video natin, ano. Dito, nagtampo siya kay Ople, yung DW ba yan? DWP?
Di ba? May patampo-tampo pa eh. DMW pala. Dito nagtampo siya kay DMW Secretary Ople kasi nga daw hindi sinusunod yung gusto niya. Kasi alam niyo naman si Rap ang gusto niya pag gusto niya kailangan masunod. 'Di ba? Humble lang si Sir Arnel. Oo nga eh, napakabait itong si Sir Arnel tsaka tahimik lang, 'di ba? Pero tumatrabaho eh. I just want to let you know sa OWAP, kami rito, ako bilang isang mambabatas, I can only investigate in legislation para mabigyan solusyon isang problema and then I can recommend. DMW. Eventually, Tama, wala siyang kasamang senador, siya lang mag-isa. nasa desisyon nyo pa rin dyan sa DMW kung ano na dapat na gawin para Ito kaya ako finiture din tong portion na to kasi dito ko nalaman na kasi may content ako na pinuri niya si Sir Arnel. No? Tapos yung DMW sinabihan niya ng inutil. Sinabihan niya na walang ginagawa ang DMW. Yun pala, kaya pala siya nagagalit siya sa DMW dahil dito. mabigyan solusyon o matigil na itong problema ng pang-abuso sa mga OFWs, I can only recommend. It's unfortunate na hindi kami magkatugma ng boss mo, Secretary Tusople. I was expecting na yung puso niya ay para sa mga OFWs because I thought mahaba yung kanyang karanasan sa pagtutulong sa mga OFW. Sabi ni Kadama, ano kaya masasabi niya na gumagawa ng paraan si Sir Arnel na ma-list ang mga band? Oo nga eh. At hindi lang yan si Sir Arnel. Mamaya makikita nyo, pati si Pangulong Marcos, kinakausap niya ang Kwa-80. Nakipag-usap siya personal. Use. Masama ang loob ko kay Secretary Tusople because when I declared nung nandoon, first night, nandun yung family niya, hinihintay namin yung ataol. And I said, I want a deployment ban. Di ba ang reckless? Ang reckless eh. Gusto ko na magkaroon ng deployment ban. Total deployment ban. Wala na siyang iniisip kundi yung family lang nung I'm sorry dun sa namatayan po. Yun lang iniisip niya. Pero, di ba? Sa tingin mo kaya papayag ang mga Kwa-80 na ipa-check up muna sila bago makakuha ng kasambahay na nagkakamali? At di mo alam na ugali ba? Di ba? Tama yan eh. Tama si Agapito. Grabe. Kinontra niya ako. I was only suggesting. Kinontra ka kasi di ba nga hindi naman kasi basta-basta ang gusto mo mangyayari agad. Hindi kasi po pwedeng ganun. Ba't ka magtatampo? My goodness naman, parang bata eh. Parang sabi nga ni Secretary Paras, parang brat eh. I don't know kung bakit mas pinapaboran niya yung mga pulisya sa tingin niya para matulungan ang mga recruitment agency. Now, I will start by asking you, bakit ang stand ng boss po ninyo, madam, ay huwag magkaroon ng deployment ban? Kung tutuusin, hindi niya kailangang itanong yan eh. Di ba? Kung talagang nilalawakan niya yung isip niya, hindi niya kailangang itanong yan. Di ba? Dapat alam niya kung bakit hindi basta-basta magpapatupad ng deployment ban. My goodness naman. Kasi may mga buhay tayo na OFW na kailangan nila magtrabaho. Yon, Francis A., shoutout sa'yo. Yun, abot, sorry, late. Okay lang. Almost pala naman.
Kakopisa pa lang halos. Sir Mag, RIP kayo kabayan, pero may sabi-sabi kasi na may relasyon si kabayan. Oo nga, na ano ko rin yan, na nasubaybayan ko rin yan. Na parang ano nga, tapos parang gusto na rin niya makipag-iwalay. Kasi nga, nagkakaalaman na yata. No? Nagkakaroon na ng bistuhan. Kaya parang gusto niya na makipag-iwalay, ayaw ng lalaki. Di ba? Parang ganun yung story. Tama ba? Tama ba yun? Kung ano. Siyang tao natutulong sa isa, pero oo nga, yun nga kasi yung ano dito. Kung nag-imbestiga sana siya, kung nagtanong-tanong sana sa or nilawakan man lang sana niya isip niya, no? Kasi ang binababasihan niya rito, yung mga dati pa na abuso. 'Di ba? At yung ngayon, yung isa na namatay. Meron tayong mga buhay na na OFW na kailangan magtrabaho para maituloy yung buhay nila. At hindi lang sila, pati yung family nila. Dapat iniisip din, dapat kinoconsider din yun. Di ba? Tuloy natin. Pakipaliwanag lang po sa amin. Baka may mga Kaya nga sabi ko nga, hindi niya kailangan itanong pa yan eh. bagay na hindi po namin naintindihan. And then, hindi Ang naintindihan. hirap talaga eh, no? Hindi niya daw naiintindihan. Kasi nga, hindi mo inintindi, ang iniisip mo lang yung isang tao eh. Yung isang naapektuhan lang eh. Kaya hindi mo maintindihan talaga eh. Grabe. Paano ka magiging ama ng bansang Pilipinas, sarili mong anak ay pinabayaan mo? O yan, isa pa yan. Netizens. Millions na po ng mga netizens sa social media ang nagsasabi, deployment ban, deployment ban. These are by the millions of people, OFWs and non-OFWs and their families. They want deployment ban. Habang nagipag-usap tayo sa Kuwaiti government. Pero ayaw po ni Secretary Toots. Pakipaliwanag lang po bakit ayaw niya. Again, gusto ko lang dinawin na ang akin po ay recommendation lamang. In the end, kayo pa rin po masusunod at mag-implement kung ano man programa, polisiya na nais nyo. Sabi ni Francis A, natanong mo na ba sa staff mo, idol, kung kanino under ang DMW? Sino ka para sundin ni late Ma'am Ople? Tama. Di ba? Hindi pwedeng, gusto ko ganto. Gusto ko ganto. Hindi porket senador ka, kaya mong pasunurin lahat at pwede mong utusan. Di ba? Alamin mo muna kung ano yung karapatan mo bilang isang senador. Alamin mo muna kung ano yung trabaho mo bilang isang senador. Tama yung ginagawa mo in legislation. Di ba? In aid of legislation, yan dapat ang gawin mo. Gumawa ka lang batas pero huwag ka mag-uutos. Kasi sa kasalukuyan, meron tayong sinusunod na batas. Di ba? O ngayon, gawin mo yung batas na gusto na naiisip mo at kung makapasa, o di yun ang susundin. Di ba? May SS Commission ba dito? Screenshot. Sabi ni Agapi to, si Sec Ople may sakit na pero nagtatrabaho pa rin. Kaya nga, di ba? Na ano nga din ako dun eh. Namatay siya na na naglilingkod sa bayan natin. Di ba? O wala kasi noon pa naman si Sec Ople talagang OFW ng ano niya eh. Ang iniisip niya eh, di ba? O kaya hindi niya kailangan turuan kung anong gagawin ni Sec Ople. Totoo lang. Dahil mas may experience on kaysa sa kanya. O. Yung kapitbahay ko, isa sa mga naapektuhan ng band na yan. Palipad na lang. Di ba? Okay. Go ahead po. Your name, ma'am, is? Tonette, sir. Tonette Velasco Aliones. Ma'am Tonette. At maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo, sir. Unang-una po, ulitin ko yung pasasalamat dahil binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagbigay linaw doon sa inyong damdamin at sa inyo rin pong direksyon sa polisiya. Ito po ay sinusuportahan ni Secretary Toots Ople ang inyong pagsasagawa ng ganito pong pag-uusap para nga po mapalago yung mga polisiya natin. Maribisad din po kung ano man po yung mga areas na kailangan ay ma-improve pa. Linawin ko lang po sa Sir Rafi na hindi po siya kumontra sa inyo doon sa inyong pahayag na tingnan yung posibilidad na maglagay ng deployment. Sa katunayan po, kahapon ay pinalipad po niya ang isang fact-finding team papunta po ng Kuwait. Basag. Yeah, basag siya.
Nagtatampo ako kay Secretary Toots kasi ayaw niyang gawin yung sinasabi ko. Kinokontra niya yung sinasabi